nakita yun na parang nagyayabang si Kiray. Eh, ang gusto ni Kiray, mag-inspire ng mga tao. Tsaka talagang mahal ni Kiray yung pamilya niya eh. So, yun talaga ang intention niya. So, parang tapos nabas pa siya. So, parang ginawa ko ding inspirasyon yun na kung halimbawa yung mga taong mabubuti yung intention, mababash pa, baka maging masamang tao sila. Kaya parang ginawa kong kwento yun na parang dun siya nagsimula. Tapos nabash siya nun, ayun pala eh, tingin nyo sa akin masama, magiging masama na lang ako. So parang ganun ang nangyari dun sa pag-craft nung kwento. Tapos nauwi, ang simula kasi niyan, pumunta si Janelle sa opisina, tapos sabi niya gusto niyang gumawa ng project na hindi na siya kailangan maghubad o magpa-sexy. So, parang gusto niyang graduate na doon. Tapos, nagkataon naman na dumating well, actually may dumating na mga bisita din doon na mga artistang iba. Tapos, tumawag si Kiray. Tapos nagkausap si Janelle at saka si Kiray, hindi pa sila magkausap noon. Tapos, ever since naman gusto namin ni RC gumawa ng pelikula sa Maldives. So parang nagsabay-sabay. Tapos tumawag sa amin yung resort na pwede namin pagshootingan na mababakante. Pwede naming i-block off. At cheaper rate. Kasi humihingi kami ng cheaper rate kasi ipapasara namin yung buong resort talaga. So, since mababakante siya ng, meron ding mga pupunta pero pwede nilang ipa-move para lang sa amin kasi kakaunti lang naman yung pupunta at that week. So, agad-agad sumulat ako nung pyesa. Siguro mga 2 days, 3 days ko lang 2 days I think, yung script. Kasi kinailangan kong madaliin para dun sa bakante na. Para pumunta na kay kaagad doon. Para makapunta na kami kaagad. Kaya minadali talaga namin. Kaya may sakit pa si RC. Talagang walang choice. Sinubukan niya talaga. Pinush niya na makasama siya doon sa shoot. Direct yung pag-arkila sa island, ilang araw yun? Isang One week. Pwede mo sabihin kung magkano? Hindi ko na alam eh. Kasi balak si Noni. hindi ko alam eh. Kasi hindi ko na alam eh. Pero Kasi madugo. hindi ko naman siya. Kasi kadalasan dahil ako yung producer, ayoko na masyadong tignan yung detalye nun kasi sumasama pero doon na rin kayo tumira, di ba? Yung lahat kayo eh. Siguro titignan ko na lang yun. Ilan ang dala mong crew? May crew kami. Meron din Siguro doon. 3. Nagdala ko ng 3-4 na crew. Mas meron din doon. Merong 4 din nandun. Ay mga tigaro na lang. Mga Para taga tipid. Ay, direct, di ba nasabi mo, kasama dito yung boyfriend ni Kiray, di ba? Oo. Ay, ano, may Si Mama. may sariling sariling kwarto ba siya? O magkasama sila. Kasama sila. Ay, ano? Hindi Janelle parang tsaka si si Janelle Kiray tsaka si roommate. Kiray ang roommates eh. Okay. Ito, Marites to eh. So yung dalawang roommates. Direct parang nagko-concentrate ka talaga yung mapalabas yung movies mo international. Yun po talaga. Market, ang focus. Miski naman si Direk Joey Reyes nagsabi na nung ini-interview siya ang state ng Philippine film industry. Zero yung dismal. Yun Yeah, ang word yeah. niya. Yun din ang ginagamit kong word before when I was being asked and interviewed internationally. Yun din ang sinasabi ko. Nakakatawa lang kasi syempre sasabihin ng ibang tao na kasi yung putyo-putyo yung mga ginagawang mga pelikula dito ng ibang mga filmmakers. Hindi naman lahat. Ang dami ding tumataya na medyo malalaki din yung pelikula. So, meron din naman mga magaganda. Bakit hindi pa rin tinatao? So, iba ina-attribute sa colonial mentality, yung iba ina-attribute sa nasanay na yung mga tao. Pero bakit pag inside out lumalabas yung mga tao? Kahit alam, kapag halimbawa sinabi, Basta foreign ka. Yung Thailand movie. Oo, isipin nung iba, di ba, parang kaya hindi sila nanonood kasi inaasahan na lang nila sa internet yan. Parang iisipin nila, pwede na yan abang ako na lang sa Netflix. So, ngayon, namihasa na daw yung mga taong gano'n. Pero bakit ganito yung inside out? Alam naman nila mapapanood nila sa Disney Plus to. So, bakit pupunta pa rin sila doon sa theatrical experience na yun? So it's the material. So, hindi ko masabing material eh. Kasi parang ang expectation,
Kasi di ba parang merong statistician atang hinire ang FDCP to acquire the data for these things, and they're still sifting through the findings, no? Pero yun talaga nakikita nila. Talagang pag local, wala halos nanonood. So, very disheartening para sa mga producers na katulad namin na parang tumataya kami dahil gusto namin manlibang ng mga tao. Lalo na kapag halimbawa ganito yung klaseng pelikula, hindi ito yung hindi ito yung sexy, bold, or rom-com na usual diet ng mainstream. mga Mainstream. Pilipino. So parang paano ito papanoorin? Yung pelikula naming Malditas in Maldives, tinatawag sa Amerika na high concept, di ba? Parang yun ang tawag nila doon, high concept. So sabi nga nung ibang mga kritikong nakapanood ng mga test screenings, parang layer after layer after layer. Akala mo ito na yung layer, yung pala meron pa pala, tapos meron pa pala. So, natutuwa naman ako doon sa mga iba na umupo, tapos sinabi nila, ang glossy ng pelikula, pero dinadala mo sila sa isang lugar na kailangan nilang mag-isip pa rin. Parang pag pinanood mo, commercial siya, pero may halo siyang art house kasi parang may gusto ka rin sabihin dun sa dun sa piyesa. Yung iba mga sinasabi nila na parang komentaryo siya ng societal divide ng mayaman at mahirap vis-a-vis vlogging at yung mga problema ng vlogging community, parang ganun yung nakikita nila. So, masaya naman kami doon sa kaso lang ang hirap, paano namin ma-market kung wala kayo? Diba? Kayo lang yung makakatulong, tsaka ang feeling naman namin yung word of mouth, medyo malakas dito sa pelikulang ito. So, matapos nung nagpalabas kami sa Japan, yun sa Jinseo, nag-note taking na ako ng mga tinawanan, di tinawanan, saan lumalaylay, mga ganyan. Tapos nagpatawag din ako. Pagbalik namin kaagad, nag-reply na rin ng Netflix sa amin na interesado sila makita yung palabas. Sinabi ko na lang muna na mas mainam na paupuin ko muna yung press, yung mga kritiko para mapulsuhan ko ba kung ano pa yung kailangan baguhin. Kasi yun ang hindi naman ako, sa akin parang ang pelikula hindi talaga natatapos ng gusto eh. Ano yan eh. Tsaka para sa akin, yung mga komentaryo, open naman talaga ako dyan. Kasi meron naman akong sariling cut. May mga umupo nga na parang nagsabi sa akin na, direct, hindi mo naman kailangan pakinggan itong sasabihin namin. Hindi mo naman kailangan gawin to. Pero sasabihin pa rin namin, nasa sayo naman yan kung ano. Sinasabi ko madalas sa kanila na parang, hindi, okay lang, may cut na ako. Para sa sarili ko. Para sa inyo na to. Kasi parang gusto ko kayo mag-enjoy eh. Kasi, kadalasan yung ibang mga filmmakers masyadong, parang ayaw nila patayin yung mga babies nila eh. So, you have to kill the babies for it to work in a bigger scale eh. So, at naniniwala din naman kasi ako na hindi lahat nakikita ko. Yung iba, kailangan malaman ko kung ano yung nakikita ninyo dun sa ginawa namin. So, ako, natutuwa naman ako na na-sustain yung interest ninyo kahit tatatlo lang yung cast mong pelikula. Actually, direct 2.5 lang si ano eh. Oo nga. Sino? Direct, ano yung audience sa Japan? Pinoy or Halo? Halo. So, na-appreciate nila? Na-appreciate nila kasi sanay sila sa mga konsepto na parang, ano Concept to? movie. Mga weird na concepts. Sa manga. May subtitles sa May Japan. subtitles. Yun nga lang, siyempre meron din silang mga komentaryo na parang sa subtitling, parang minsan nag-iiba yung subtitles. Iba yung... Minsan parang ibang tao yung nag-subtitle nito, parang gano'n. Kasi siyempre kultural eh. So, yung iba sa kanila, ang mga subtitles napaka-formal daw, tapos kailangan maging casual. So, kami din because we're trying to build our company as a global brand, no? So, yun din yung mga challenges namin. Kasi, halimbawa, meron kaming territories like, mag-open kami ng office sa Taipei. Traditional Mandarin yun. Whereas, kung magpapalabas kami sa Hong Kong, kailangan na simplified Chinese or simplified Mandarin. Kung hindi man, magka-Cantonese kami. So, ang dami naming mga challenges, miski sa subtitling. Kaya talaga para sa akin, bago ko i-roll out yung pelikula, siguraduhin muna natin na gagana to bago ko tayaan. Kasi,
ang dami pang Direct ihis sa pagkatapos. Sinimalaya ba, hindi pwedeng guest entry o Hindi ko po alam. para kasi maraming audience ang Sinimalaya eh. Pag nakita nila, sigurado may word of mouth yan eh. Ganun po. Na interesting yung pelikula. Sa tingin nyo, lulusot yan sa Sinimalaya? Kasi Oo. napaka-commercial. Hindi ko kasi alam kung pwede yung mga for screening lang na hindi yung mga ano. Pwede yata, no? Hindi ko po alam. Kasi last time kami sumama, matagal na panahon na po yun, respeto po. Respeto, maganda yung respeto. Noong 2017? 16? 17 na? Tapos black screening, malaking bagay din. Mga nandoon yung Casas, malaking venue. Kasi kailangan mapanood nila. Pag napanood nila sigurado, may word of mouth na, oh maganda yun, huwag yung palagpasin niya. So parang ang iniisip Aliw namin siya, kasi no? muna, mag-word of mouth since ang nakakatulong naman kapag halimbawa pumupunta kami sa ibang bansa tapos mananalo ng awards. Ito, Oo. nanalo ng mga awards, ba? Mm-hmm. So yung susunod namin, meron kami sa Singapore at saka sa Wow. Taipei. Mm-hmm. So we're hoping kung word of mouth na lang din naman, puntahan na lang muna namin yung palabas namin yun. Tapos magkaroon ng word of mouth dito. So baka pag bumalik kami dito medyo mainit-init yung Ganun Baka naman pwede talaga, mong- ganun naman talaga nangyayari kasi just like for example, ibang mga directors, pinalalabas muna sa abroad. Ibang nauuna. Nauna, Para mag-ingay. mag-ingay at saka makakuha ng awards. Tapos, Direct targetin mo yung mga Filipino community sa Hong Kong, yun Taiwan, nga, sa Saudi. yun nga, boss, eh. Lalo kung nandun yung cast po, dudumugin yan. Tsaka masaya naman. Tsaka hindi siya nakakainit direct. Ay, salamat. May palabas ba ito direct?